na sabi hindi raw handa sa Article 2, pero kayo naman hindi handa sa Article 1. Tama ba yung ganong perception? Hindi kami handa sa Article 2. 2? Oo. Pero handa kayo sa Article 1. Okay. Nagulat kami na unang-una kasi, hindi sila nagbigay ng notice sa amin kung ano talagang article yung unahin nila. Ngayon, 8 articles of impeachment yan. So, mahirap naman hulaan kung ano yung uunahin. Kaya, ang pinaka-reasonable na interpretasyon ay susundin na lang yung 1 to 8. Pati yung mga... At mukhang yun din yung interpretasyon ng senator judges kasi tinanong nga sila, bakit nyo gustong baguhin yung order nung pagpresenta ng articles of impeachment? So ano yan, mamaya didesisyonan o nabigay na yung rulings na yan? Yung desisyon kung ano yung unahing article ay nasa prosecution. Okay. Ang hinihingi lang naman sa kanila ay Advance magsabi notice. sila ng oo kung ano yung gusto nilang unahin. Eto, madalas ko sabihin, bakit parang basketball to, no? Nung Monday, 1-0, nakapuntos yata sila dahil dun sa motion na nabasura na humihiling kayo ng preliminary hearing, no? Ngayon naman, kahapon naman, parang kayo naman nakapuntos, so 1-all. Yun ang ng publiko habang pinapanood dito Ganon din ba yung pakiramdam ninyo kahapon na kayo nakapuntos doon? Hindi kasi ganun yung pananaw namin dito na meron tayong ongoing score. Kasi syempre, ang mabigat pa rin na kailangan nating tingnan ay kung ano ba talaga yung mga merits ng kaso. Yung sa unang araw, para sa amin hindi rin yung talo. Kasi unang-una, sa motion for preliminary hearing, final lang naman yon dahil gusto namin obserbahan yung batas at ang aming interpretasyon ng batas ay hindi nila nasunod yung mga requirements para sa pag-file ng verified complaint. At ang isa naming pangamba dyan na dahil nga meron tayong dating desisyon ng Supreme Court na pagka hindi nasunod yung requirements ng complaint, ay magiging null yung lahat ng proceedings. Ngayon, kahapon naman, yung handa kami sanang yung talakayan ng Article 1, sila... Ito yung closeness, kay dating Pangulong GMA, tama ba? Yung partiality. Partiality, sa mga decision ni Chief Justice, okay. Dahil nga, yun na lang ang sinunod namin, dahil wala silang sinabi na gusto nilang unahin yung Article 2, so pinaghandaan ng Article 1. Ngayon, mukha namang papayag sana yung senator judges na unahin na rin yung pagbigay ng ebidensya sa Article 2. Okay. Dahil yun nga yung sinabi nilang ipresenta muna nila. Kaya lang, hindi nga natuloy dahil dun sa mga ebidensya. Attorney Meno, kung mamaya ipipilit ng prosecutor yung Article 2, handa naman ang depensa dun sa Article 2? Nagpinaghandaan na namin yan, lalo na't sinabi nila kahapon na sa publiko na yun yung gusto nilang unahin. Pero yun nga, sana magbigay sila ng formal na notice lagi na kung ano yung gusto nilang unahin. Pero pinaghandaan na yung... Kasi nung umaga pa lang kahapon, binibida na sa atin ni Congressman Erin Tanyada ng prosecution panel, yung isang spokesman din nila, na meron silang 2 witness. So bigla, ang sabi naman kahapon, morning lang daw na pirmahan yung subpoena at nandun daw yung 2 witness. Pero sinabi naman ng isang spokesman, ang wala doon kasi hindi nga na-serve yung summon. So okay lang na ngayon nandun yung mga witness, attorney? Hindi namin ngayon ba makikita natin yung cross-examination o presentation pa rin po ng evidence ito? Meron kaming karapatan na mag-cross-examine. Hindi namin alam kung ilalabas nila kung makakarating yung mga witness. Kung maalala nga natin, sinabi ni Senate President Juan Ponce Enrile kahapon, bakit hindi nyo na lang antayin yung subpoena duces tecum na pina-issue nyo sa amin. Okay. Kasi kung alam pala nilang hindi makakarating yung witness, sana ibang article muna yung inuna nila para hindi tayo na-postpone. Nasayang, Okay, yung computerized o generated na dokumento, hindi nyo rin papayagan yun? O meron kayong paraan para tignan ko authentic ito? Hindi namin sila papayagan. Yung concern kasi dyan, meron naman talaga tayong rules na dapat sinusunod sa ebidensya. Kasi dapat kunwari, dokumento ipapakita mo, dapat either authenticated yan o kung public document, certified through copy, hindi naman nila na pakita na either authenticated nga siya or certified through copy. So,
ang concern natin ay baka masayang lang yung oras ng impeachment court kasi magbibigay ka dyan ng ebidensya na maaring fake o maaring hindi kamukha nung original. So, pag ganon, edi kahit ba ipresenta nila yan, in the end, kung iba mapakita pala na hindi yan kapareho original, edi sayang lang yung oras natin. Okay, so mamaya, meron bang fireworks? Ano bang asa ng publiko sa third day? Oh. Hindi natin alam kung magkaka-fireworks. Ang maaasahan natin, at least sa defense, na nagpaghandaan na namin yung Article 2, lalo na sinabi nila yun yung gusto na unahin. Siguro, ang inaasahan naman namin sa prosecution ay ibigay na nila yung mga ebidensya na katanggap-tanggap naman under ng rules at yung pwede nga sa impeachment court. Okay, maraming salamat. Good morning, Atty. Karen Jimeno po, ng defense panel po ni Chief Justice Renato Corona. Samantala, mga iga, nagpaunlak po sa amin ng panayam si Representative Elpidio Barzaga Jr., no? Pero sa mga oras ito, hindi alam kung ba't hindi pa rin siya makasagot dun sa aming tawag. Baka abala rin siya sa pagpaliwanag sa ibang himpilan. Pero nagpasabi siya posibleng maging paghahandaan kasi nila yung day 3 ng impeachment trial para handang-handa na talaga sila ngayon. Yan po ating naging talakayan, mga igan. Magbabalik po unang hirit.